Ito ang 5 tukso na kailangan mong iwasan kapag nag-uumpisa ka na, kapag nasa mundo ka na mundo ng pagninegosyo. Kamusta mga kanegosyo? Ang vlog nga po pala natin ngayon ay pag-uusapan natin ang mga dahilan, ang mga tukso na magiging dahilan ng pagkabagsak ng isang negosyo. Alam ko, isa kang negosyante at nagbabalak kang magnegosyo. Siguraduhin mong tapusin mo ang bidyong to para maiwasan ang mga pagkakamaling ito. Malinaw ba? So bago ko umpisaan, papakilala muna ako. Kung ngayon pa lang po tayo nagkita, ako nga po pala uli si Darcel Robles, isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Ito ang mga dahilan kung bakit babagsak ang negosyo. So bago ko umpisan, let me tell you a story. Ito kwento. Nung ako'y bago pa lang magnegosyo, madalas ako natutukso. Ang dami kong maling ginawa. Yung mga tuksong yun, nagagawa ko yun dati. Kaya nga gusto kong ibahagi sa inyo eh. So yun na nga, nung ako'y baguhan pa lang sa mundo ng pagnenegosyo. Kasi ang problema dyan, yung mga tao, kada may tuksong bubulong sa'yo, laging bumubulong yan sa akin. Pag bumulong sa akin yan, hindi ko matanggihan yan. Kasi yung tuksong yun, alam naman natin, basta tukso yan, masaya yan, masayang gawin yan, masarap gawin yan. Pero yung resulta pala, hindi mo maarok na nagsasuffer ang isang negosyo. Nagsuffer ang negosyo ko nun. Kasi nawawala yung focus mo eh. Natutukso ka eh. Yun ang nangyari sa akin dati. At simula nung nalaman ko yun na nagsasuffer ang negosyo ko, iniiwasan ko na talaga yung mga tuksong yan. Mamaya malalaman nyo kung ano yung sinasabi kong tuksong yan. Babanggitin ko lahat yan. Iniiwasan ko na talaga yan. Paano ko naiwasan? Iniisip ko lang na para sa negosyo to, para sa negosyo to. Itong ginagawa ko para sa negosyo to. Yun lang talaga ang iniisip ko. Kaya naiiwasan ko na siya. Kasi ang isang habits, once na tumatak na yan sa isipan mo, gumuhit na yan sa utak mo, mahirap nang pigilan yan. At yun lang, isang buwan iniisip ko ng iniisip para sa negosyo, para sa negosyo, para sa negosyo. Ganun lang laging iniisip ko. Naiwasan ko siya. At ngayon, kita mo ang pagbabago sa akin. Ang daming naglalapitan sa aking mga business opportunity. At kaya ko magpadami ng negosyo. Kaya ngayon, kausap nyo ko. Di ko sasayangin ang araw na to na nagkita tayong dalawa. Ibabahagi ko sa inyo mga nalalaman ko kung paano nagbago ang buhay ko sa simpleng pagbabago ng isip ko dahil sa kaalaman na meron ako ngayon. Gusto kong ibahagi sa inyo. At ito ang number 1 na kailangan mong iwasan kapag nasa mundo ka ng pagnenegosyo. Ang pinakauna agad dyan ay ang tukso ng shortcut na madaling umasenso. Maraming negosyante nauudyok dyan sa mga shortcut na yan eh. Passive income na yan eh. Makikita ka wala kang gagawin. Shortcut dito, shortcut doon. Shortcut mo yung tagumpay, yung proseso. Mga kanegosyo, ang tagumpay ay hindi instant. Maraming tao na i-scam kasi nadadala sila ng mga ganyan eh. Tignan mo lahat ng mga tagumpay na tao, 10 taon lagi yan. Laging 10 taon. Walang instant, walang shortcut, walang mga passive income na yan. Hindi totoo yan. Kalokohan yung mga passive income na yan. Kaya ngayong nalaman mo to, meron tayong technique na ibibigay ko sa inyo. Ang technique na patagalan technique. Ito yung technique na hindi mo dadalhin sa bilis. Kasi lahat sa pag-aaral ko, lahat na nagtangkang mabilis na tagumpay, nasa na sila ngayon? Mabilis sila nagtagumpay, oo. Pero 1 taon, 2 taon, magbilang ka lang ng taon. Wala na mga yan. Kaya ang kailangan natin gawin, yung patagalan technique, sustainable. Panghabang buhay mong gagawin. Yung salitang sustainability, yun ang kailangan mong masterin. The patagalan technique. Kaya ngayong narinig mo to, huwag kang magmamadali. Magdasal ka palagi na ipanalangin mo sa Panginoon na bigyan ka lagi ng lakas ng loob na hindi mo kailangan magmadali. Ayos ba? Dadako na tayo sa pangalawa na tukso na kailangan mong iwasan sa mundo ng pagnenegosyo ay yung mga taong magsasabi sa'yo na kunin mo sila. Kunin mo silang empleyado, i-hire mo sila. Sa umpisa ng pagnenegosyo mo, ang mga tao, ang tingin nila sa'yo bituin eh. Pipilitin niya makasama sa'yo. Sasabihin niyan, kunin mo ako, i-hire mo akong ganito. Ako ang bahalang maggawa ng ganito. Yan, ganyan ang gagawin sa'yo niyan. Kasi gusto niyan sumama sa'yo eh. Pero wag mong kukunin. Lalo't kakilala mo, wag mong kukunin. Kasi yung mga yan, iwan lang ng syota nila yan, sumpong na yan eh. Wala na sa wisyo magtrabaho yan eh. Wag mong kukunin yan. Kasi nangyari yan sa buhay ko eh. Nung bago ko itayo ang negosyo ko, marami na nagpipilit sa akin na kunin ko sila. Eh ang problema, alam ko ugali nila eh. Nasa una lang to magaling eh. Iwan lang to ng syota niya. Iyak na to eh. Sumpong na to eh. Wala na to sa wisyo magtrabaho eh. Kaya hindi ko tinanggap. Iniisip ko nga hanggang ngayon eh, kung tinanggap ko yan, ano kaya nangyari sa akin? Ibig sabihin, sumakit lang ang ulo ko sa kanya. Iyon ang pinupunto ko. Makakaiwas ka na agad sa stress, lalo't walang diploma yan. Takina walang tiyaga yan. Pustahan tayo walang tiyaga yan. Ultimo diploma, hindi lang na pagsumikapan eh. Yan pa kayang trabahong ibibigay mo? Huwag mong kukunin.
Huwag. Kaya meron tayong technique na absorb technique. I-absorb mo lang na i-absorb. Ikaw lang muna ang gumawa ng lahat. Mag-fail ka na mag-fail, absorb lang ng absorb. Yun lang ang kailangan mong gawin. At kapag na-master mo na yung absorb technique na yan, ramdam mo na sa sarili mo na nape-perfecto mo na ang sistema. Diyan ka kukuha ng tao. Ipapasa mo yung kaalaman mo. Tuturuan mo sila. Mas madali mo sila mag-guide. Kuha mo ba? Mag-guide mo na sila kasi alam mo na eh. Na-encounter mo na yan eh. Napagdaanan mo na yan. Hindi ka na nila kayang dugain dyan. May sistema na. Na-master mo na. Kaya ngayong narinig mo to, huwag kang matakot mag-fail. Ramdamin mo lang ng ramdamin yung ituturo sa'yo ng negosyo mo. Ramdamin mo lang ng ramdamin yan. Absorb technique. Ayos ba? Okay, next. Dadako na tayo sa pangatlo. Na ang tuksong kailangan mong iwasan kapag nagne-negosyo ka na ay mga kaibigan. Tama ang narinig mo. Mga kaibigan. Bakit? Kasi mga kaibigan, matik yan. Barik lang ang usapan ng mga yan. Babarik lang yan. Yang kasiyahan na yan, mawawala ang disiplina mo dyan. Hindi totoo yan. Bakit ko nasabing hindi totoo ang kaibigan? Kasi pag seseryosohin mo na ang buhay mo, lahat ng mga yan, takot umangat ka eh. Kilala ka nila. Kaya hindi nila maarok na ganyan ka na. Na seryoso ka pala. Hindi nila maarok yan. Kaya ngayon pa lang, iwasan mo na yung mga kaibigan mong yan. Hindi totoo yan. Inggit ang mga yan pag sineryoso mo na ang buhay mo. Maniwala kayo sa akin. Barik lang ang usapan ng mga yan. Puro barik lang ang mga yan. Mawawala ang disiplina mo. Yan yung mga tuksong kailangan mong iwasan. Kasi dati ako, nung ako'y nag-uumpisa pa lang magnegosyo, yan ang mga hindi ko kayang iwasan eh. Yung mga kaibigan na yan eh. Pag hindi ka sumama, magtatampo sa'yo. Anong mindset yan? Ang mentality yan. Support, kalukuhan. Iwasan mo na yan. Yung sinabi ko kanina, para sa negosyo, para sa negosyo, para sa negosyo, pustahan tayo. Kapag ganun ang mindset mo, kapag ganun lagi ang iniisip mo, kapag nagtagumpay ang negosyo mong yan, babalik sila at magtatanong na sila kung paano mo nagawa yan. Kaya ngayong narinig mo to, huwag ka magpapatalo sa tuksong yan. May message ka ng kaibigan mo? Huwag. Para sa negosyo, para sa negosyo. Ganun lang lagi ang isipin mo. Malinaw ba? Ayos ba? Okay, next. Dadako na tayo sa pang-apat na tukso na kailangan mong iwasan sa mundo ng pagnenegosyo ay ang utang puhunan. Sa pag-uumpisa ng negosyo, hindi mo kailangan mangutang. Kung ano man ang meron ka dyan ngayon, meron kang kawali, meron kang mantika, yan muna ang gamitin mo. Kasi mahirap magnegosyo kapag umuutang. Sina Elon Musk, sina Henry C, nung panahong nag-uumpisa pa lang sila magnegosyo, yung mga may-ari ng Andox, hindi nangutang ang mga yan. Ginamit nila kung ano meron sila, kung saan sila magaling. Kasi ang negosyo, prone talaga sa pagkabagsak, pagkalugi. Paano pag nalugi yan, tapos may utang ka, doble-doble ang problema mo. Nalugi ka na, may utang ka pang kailangan bayaran, sinisingil ka na nito. Ano mangyayari sa'yo? Depress ka. Mas mahihirapan ka makabangon. Pagkapalpak, angat dapat agad, tayo agad. Kaya may ibibigay ako sa inyong technique na the try mindset technique. Lahat ng uumpisan mong negosyo, iisipin mo, testing pa lang yan, try pa lang yan, subok pa lang yan. The subok, try, technique. Testing pa lang yan. Mabigot mabigo man, wala kang utang. Testing lang yan eh. Sinubukan mo lang. Pero pag nag-click, papaldo tayo dyan. Kaya ngayong narinig mo to, lahat ng uumpisa mo negosyo, hindi mo kailangan ng pera. Gamitin mo kung ano man meron ka dyan. Dumi pa ka. Kung ano maabot mo, yun ang ibenta mo. Kakabenta mo ng kakabentang yan. Magtatanong ang customer na meron ka bang ganito? Di yun uli ang benta mo. Ganun lang ang technique. The try mindset technique. The subok technique. Testing ability. Malinaw ba ang binigay ko sa inyong mga kaalaman? At ito na po ang pinakauli. Kaya makinig ka pong maigi. Ang number 5 na tukso na kailangan mong iwasan ay ang yung madaling gawin. Huwag mong gagawin yung mga ganun. Targetin mo lagi ang may hirap. Kasi ako dati, yun lagi yung tinatarget ko eh. Madaling gawin. At ang mga tao sa paligid mo, ganyan lagi sasabihin sa'yo, saya. Ang saya kasi ako. Ang dali ko nakapasok sa trabaho. Banu yun. Pangit yun. Ibig sabihin, yung ibang mag-a-apply dun, madali din sila makakapasok. Kasi ang dali mo nakapasok eh. Kaya walang yumayaman sa pagiging empleyado. Pag nasaturate yan, mag-aagawan kayo sa isang posisyon lang. Isang posisyon lang ang pag-aagawan nyo. Kaya wag mong tatargetin yung mga madadaling yan. Tayo ka ng fishball, maingit lang ang kapitbahay mo dyan. Kinabukasan may fishbowlan na rin yun eh. Madaling gawin eh. Madaling pasukin. Kaya ang gagawin natin, itong technique na mahirap technique lagi, mahirap lagi technique, yun ang tatargetin natin. Blessing kaya mahirap. Alam nyo ba yun? Blessing kaya yan. Hirap ng bagay na to ah. Pero pag
Plano ko yan. Good shit na ako ng ilang taon, mahabang panahon. Kasi hindi basta-basta mapapasok ng kalaban yan. Hindi katulad ng mga fishbulan, mga french fries. Magtayo ka ng ganyang negosyo, kinabukasan, maingit lang kapitbahay mo, may ganyan na rin kapitbahay mo. Kasi ang daling gawin, ang daling pasukin. Di mo kailangan ng madali, ang kailangan mo yung mahirap. Kasi para sa akin, bakit ko nga ba sinasabi sa inyo to? Kasi para sa akin, pinaniniwalaan ko, yung mga tuksong yan ang magpapabobo sa'yo. Yan ang magpapabagsak ng negosyo mo. Kasi ang kalaban natin dito, yung mga tukso na hindi mo namamalayan, na ginagawa mo na, nasasanay ka na, napoprogram na ang isipan mo. Kaya ngayong nagkita tayo dalawa, ibinigay ko sa'yo mga nalalaman ko. Sikretong malupit ko yan. Ibinigay ko sa'yo. Walang bayad yan. Makinig ka lang. Palagi. Kung isa kang negosyante, samahan mo naman ako sa bagay na to. Magsama-sama tayong kapwa negosyante dyan. Mga kapwa negosyante ko dyan, sumama kayo sa bagay na to. Sumali ka po sa grupo ko. Negosyanteng Matindi Group. Mga kanegosyo ko dyan, tandaan, ang tagumpay sa negosyo ay nangangailangan ng disiplina, tiyaga at tamang mga desisyon. Ang negosyo po ay hindi madali. Pero kung susundin mo lang po ang mga sinasabi ko, magbilang ka na lang ng ilang taon, sigurado ako sa'yo magtatagumpay ka din. At alam ko po may natutunan kayo sa bidyong to. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, mag-subscribe ka na rin. At muli po, nga pala, nagtuturo po ako ng isang negosyo. Kung gusto mo po ng bagong negosyo, 1 buwan kitang tuturuan. 1 buwan, sinisigurado ko sa'yo pag natapos mo ang program na yan, na 1 buwan kitang tuturuan, may negosyo ka na. Hanggang sa muli nating kwentuhan mga kaibigan, mga kanegosyo ko, ingat po palagi at patuloy kayong magtagumpay. Ako po muli, si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang, ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!